Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. Today, I'll be sharing with you my top picks na legit at proven na job sites kung saan pwede kang makahanap ng mga remote or work from home jobs, whether freelance, part-time, or full-time. If gusto mong mag-work from home, kumita ng dollars, and you want to work with different international clients, make sure lang na tapusin mo yung video na to. Actually, maraming nagtatanong sa akin kung saan daw ba ako nakakuha ng client, saan daw ba ako nag-apply na job sites. Okay, so kaya naisip ko na gumawa na ng separate vlog para masagot ko lahat ng mga tanong nyo. Okay? And yung mga isi-share ko sa inyo ng mga job sites is ito yung mga nag-work for me. Dito ko nakakuha ng mga clients. Okay? And honestly, sobrang dami ko talagang pinasahan. So, more than 10 na yata yun. Okay? So, more than 10 na nagawan ko ng accounts ng mga job sites, mga freelance platforms. So, 5 lang doon sa mga job sites na yun yung nag-work. Okay? So, now, I'm working with US clients and Australia. Okay? And meron pa akong padating na isa pang client. So, soon ko na siya i-reveal. Actually, hindi talaga gano'n kadali maghanap ng client online. Okay? So, sobrang daming naghahanap ng mga work from home jobs, okay? And with different level of experience, 'di ba? So, may times talaga na madi-discourage ka na kaya mo pa ba 'to, na meron kayang kukuha sa'yo kasi siyempre nandun na yung comparison, 'di ba? Mako-compare mo na yung sarili mo sa iba na, ang tagal na ng experience na 'to, more than 10 years na sa ganitong industry, samantalang ikaw 2 years, 3 years. Okay? So, ang advice ko lang sa inyo is huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi nga ako, nag-try lang din naman ako, kahit hindi pa ganun ka-broad yung experience ko, yung knowledge ko about CAD software. Pero tinry ko pa din. And then luckily, may nag-reach out sa akin na client. So, yun lang, gawin nyo lang yung part din nyo na mag-aral din kayo. Okay, lalo na sa mga CAD software, technical skills, and as well as yung communication skills. Okay, hindi mo naman kailangan sobrang fluent sa English. Pero edge mo rin kasi yon, and talagang malaking advantage yon. Kasi nga, makikipag-usap ka sa mga US clients mo, Australia, UK. Okay, so you need to talk to them ng English syempre. So, depende. Ako kasi hindi naman ako gano'n kagaling talaga mag-English, hindi man ako fluent. Conversation na lang, gano'n. Basta maintindihan mo lang din yung sinasabi ni client, and then maayos mo lang din nade-deliver yung mga sagot mo. Okay? So, yung the way na makipag-communicate ka sa kanila, yung clearly lang, okay na yon. Pero syempre, eventually, mag-i-improve yan, lalo na kapag palagi mo silang kausap, di ba? So, wag ka rin mawalan ng pag-asa kung hindi pa gano'n ka-deep yung knowledge mo or yung skills mo sa communication. Okay? So, napapag-aralan naman yan at natututunan naman yan in the long run, di ba? So, ayan lang ang advice ko sa inyo. Magpatuloy lang kayo sa pag-aaral, keep learning, and then always updated sa mga latest trends. Kung ano yung mga latest ngayon. Okay, kailangan upgraded ka din, di ba? So, yun yung mga ilan sa mga tips ko sa inyo. So, before we proceed, I just want to give a big shout out to all our fellow mechanical engineers na sumusupport ng vlog ko, and talagang nagko-comment sila and nagme-message talaga sila sa akin, yung mga interested talaga sa mga naging topics ko. Okay, so thank you so much, mga ka-engineers. Okay, so i-shoutout ko lang si Engineer Leo from Norsagaray. He is a maintenance supervisor. Okay, so nakakamiss din maging maintenance supervisor. Kay Engineer Altea from Quezon City, she is a process engineer. Okay, so magandang position din to. And kay Engineer Caleb from Bulacan, wow, so kababayan ko siya. He is a CAD engineer. So same pa kami ng field, di ba? Kay Engineer Venice from Bulacan, she is a mechanical design engineer. So same with me, taga Bulacan din siya. And then, to all our mechanical engineering students, kay Ma'am Sofia, Ma'am Cheska, Sir Mark, Sir Allen. Okay, so thank you sa mga support nyo sa vlog ko and sa mga time nyo na talaga na mag-message pa sa akin.
Okay, thank you so much sa lahat ng mga appreciation. Nakakatuwa lang and talagang sobra akong na-overwhelm. Okay. Kasi yung mga kapwa engineers natin, yung mga sumusuport din sa atin, di ba? So, sobrang nakakatuwa talaga. Okay? Mga ka-engineers, thank you so much sa mga time and effort nyo na panoorin yung mga vlogs ko and sa mga nagsasabi na marami silang natututunan about sa mga sinishare ko na experience. Thank you so much din sa pag-support sa akin. Okay, so hindi lang naman sa mga kapwa nating mga engineers, but sa lahat din ng mga viewers, sa lahat ng mga nanonood ng vlogs ko since day one. Okay, so thank you so much sa lahat. Okay, going back. So, i-share ko na sa inyo yung top 5 na job sites na nag-work for me kung saan nakakuha ko ng international clients. Okay, so disclaimer lang, yung mga i-share kong information sa inyo is based lang to sa mga naging experience ko. And gusto ko rin naman makatulong lalo na sa mga fresh grads, mga kakapasa pa lang ng board exam or even yung mga experience na sa field na gustong mag-shift ng career nila into work from home setup. So, hopefully, napapanood nyo yung video ko na to. Okay? So, tara, let's start. Okay, so, isi-share ko na sa inyo yung mga platforms, job sites na nag-work for me. So, punta kayo sa Google, i-search nyo lang tong LinkedIn. Okay. And then, so marami ng mga lalabas na mga jobs dyan. Okay. So, yun, sinearch ko lang CAD designer. So, yan, lalabas na yung mga jobs na nakapost. Meron CAD drafter, CAD designer, freelance designer. So, sobrang dami. Okay. So, browse nyo na lang kung anong area kayo dyan. And then, meron dito remote. Okay, so may nakalagay dito is on-site, hybrid, and remote. Okay, so when we say on-site is magwo-work ka mismo dun sa company. So yun ang ibig sabihin ng on-site. So pag sinabi namang hybrid type, so partly niya is sa site and then sa home. Okay, work from home. So 50-50 ang hati ng trabaho dito. Okay. So for remote naman is yun, full work from home ka talaga. So sa bahay ka lang talaga magwo-work. So, yun ang ibig sabihin ng tatlong types ng job na yan. Okay? And then, the next one is the Upwork. Siyempre, dito ako unang-una nakakuha ng work. Okay? So, dami rin ditong work. Talagang magtsatsaga ka lang and be patient lang talaga. So, ito is may option dito kung talent, project, or jobs. Kung ano yung hinahanap mo. Kung naghahanap ka ng client, ikaw yung mismong naghahanap or ikaw yung mismong hahanapin. Parang ganon. So, pag sabing talent, so mag-hire ka dyan. Ikaw yung mag-hire ng professional. Pag sinabi naman ng projects, so, ang na-offer kasi dito yung mga ready to start na services. So, ito yung mga bumibili na ng mga services, ng mga projects. And then, for the jobs naman, so, ikaw yung mismo mag-a-apply ka sa mga job post. Okay? So, yan, sobrang dami ng type of work dyan. Pumili ka lang dyan kung anong field ka. So, ako is engineering and architecture. So, meron tayong lumabas dito, 55 results found. So, ang dami mong pagpipilian dyan na jobs. Okay? So, yun nga, kung sa CAD ka, so, yan, may CAD freelancer, yan, engineering drawing specialist, SolidWorks designer, kung magaling ng SolidWorks, CAD designer, sobrang dami. So, kung mag-try tayo ng isa, so let's say CAD designer. Okay. So, wait a moment. Okay, so, ayan. Ito yung mga ino-offer na jobs dyan. Ayan. Reverse engineering from point cloud to Fusion 360. So, basahin nyo lang yung mga job description dyan. And, make sure lang na meron nagmamatch sa skills nyo. Kasi, ang tinitingnan kasi ni client dito is more on sa skills mo and experience. So, make sure lang na nagmamatch yung skills mo dito. If hindi pa naman, so may time ka pa naman mag-aral, di ba? So, pwede namang i-enhance mo, i-build mo sa sarili mo. Let's say, yung mga CAD software. So, pwede mo siyang aralin. Okay, so next one is onlinejobs.ph. Okay, so ito yung itsura ng website niya. So, looking for talent, looking for work. Okay, so yun nga, sinabi ko kanina, pag looking for talent, so ikaw yung mismo naghahanap ng mga mag-work para sa'yo. Okay. So, in short, ikaw si client. Parang ganon. And then, looking for work, so ikaw yung mismo maghahanap ng jobs. Okay. So, let's say, yung lagay natin dito is CAD designer ulit.
Type mo CAD designer, then search mo. Okay, so ayan, maraming lalabas na jobs. Okay, so meron siyang 9 jobs na lumabas. Ayan yung mga position, structural CAD designer. So, basahin nyo lang ang key responsibilities. So, ayan, grade 2 CAD drawings, architectural. So, I think more on sa architecture tong field na to. Okay, so based in UK siya. O, diba? So, another one. Ito. So, tingnan natin tong 3D CAD designer. Okay, ayan. So, naghanap sila ng 3D CAD designer. So, ang CAD software na kailangan mong aralin is Fusion 360 and SolidWorks. So, yun yung hinahanap ni client. So, ayan. And then, experience with CNC machining and 3D printing processes. So, yun yung preferred na skills nila. Okay. Okay, so next one naman is job somewhere. Okay, so ito yung itsura ng website niya. So, are you looking for a remote job with a great US company? So, yeah. So, view jobs lang tayo. Okay, so ayan, sobrang dami na lalabas na mga ino-offer na job. So, iba-iba yung lugar. So, meron pa ako nakita ditong Manila. Meron Colombia, South Africa. So, madaming iba't ibang countries. Okay, so let's say, lagay lang din natin CAD designer. Okay. So, ayan, may mga lumabas ulit na mga job. Okay. So, merong 4 na nakapost na job. So, ang category niya is remote. Okay. So, meron itong CAD designer for millwork. Ayan, CNC programmer, CAD designer. O, ito, in the Philippines. So, na-review natin siya. So, ayan, looking for Filipino citizens who are Philippine-based candidate. Okay, so ito yung salary range, 1,000 to 1,500 US dollar. So, di ba, compute nyo kung gaano yun kalaki sa peso, di ba, per month. So, depende yun sa usapan nyo ni client, pero mostly may mga client na every 2 weeks yung payment nila. So, bakit every 2 weeks? Kasi iniiwasan din ni client na maghanap ng panibagong work yung na-hire nila, di ba? So, kasi syempre tayo as a designer din naman tayo agad i-stick talaga sa isa, lalo na kapag na-try mo ng magkaroon ng multiple clients. So, marami ka talagang itatry eh. So, yun ang iniiwasan ni client, yung magkaroon ng iba pang client yung hinire nila na designer. Kaya, usually, every 2 weeks yung sineset nila na payment method. Pero yun nga, depende pa rin yung kay client. So, ito, basahin nyo lang yung duties and responsibilities, qualification, yun, minimum 2 years daw, relevant experience in CAD design. So, ang inaanap lang niya na skills dito is AutoCAD. So, syempre, kung mga biyasa kayo sa AutoCAD, pwede ito sa inyo. Okay? So, let's have a recap. Yung unang shinare ko sa inyo is LinkedIn. Next one is Upwork. Third one is onlinejobs.ph. Fourth one is Job Somewhere. And yung panglima is, ito na yung mga social media platforms natin. Like Facebook, TikTok. Okay? So, yun kasi yung isa sa ginawa ko. Kaya rin ako is nagkaroon ng client. Okay? So, mag-post na kayo sa mga groups like mga SolidWorks Philippines, SolidWorks Designer, mga mechanical engineering groups, mga ganong groups. Okay, and then sa TikTok, i-post nyo lang yung video ng mga ginagawa nyo, mga ganon. Okay, so, i-maximize natin yung mga social media platforms natin. So, yun na kasi yung way of communication ngayon. So, doon na tayo makikilala, doon na tayo makikita ni client, di ba? So, i-post nyo lang na i-post lahat ng mga projects nyo, yung mga na-accomplish nyo na. And then, if ever na makakita kayo na group, i-post nyo lang din. So, maglagay kayo na you are looking for a freelance job. And lagay mo din kung anong software ka equip, like sa SolidWorks, AutoCAD, PTC Creo, Autodesk Inventor, CATIA, and so on. And then, indicate mo rin doon kung anong industry ka, like sa more on sheet metal ka, yung mga fabrication drawings, or more on sa mga aerospace, yung mga parts ng aeroplano, or sa mga automotive, mga ganun. So, ilagay mo din yun, indicate mo din yun, para pagka may nakaka-reach out sa'yo, is alam nila kung ano yung mga dinodrawing mo, di ba? So, yun lang yung mga top 5 na marerecommend ko sa inyo na job sites na nag-work for me. And gusto ko i-try nyo din siya, malay nyo, 'di ba, mag-work din sa inyo. Kasi ako, honestly, wala naman akong talagang sobrang experience sa ganitong field, pero nakuha rin naman ako. Kaya
yun lang tip ko sa inyo is be patient talaga and keep learning. Mag-study tayo lagi. So, alam niyo naman na 'pag sa ganito kang field, or any profession naman is talagang kailangan continuous kang nag-aaral. So, yun nga, tiyaga-tiyaga lang talaga and be patient lang talaga sa lahat. Hopefully may natutunan kayo for today's video. Okay, kung may mga questions pa din kayo, feel free na mag-comment kayo or mag-direct message kayo sa akin. So, wala namang problema yun. Lahat sasagutin ko yan. Okay? So, may times lang talaga na medyo malilate ako mag-reply kasi nga medyo busy. Pero, I try my best na makapag-reply agad sa inyo. Okay? So, thank you so much everyone sa pag-support ng vlog ko and syempre sa time nyo na manood ng mga vlogs ko. Okay? Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!